mga kababayan. Si Bato de la Rosa, eto naiiwan 'to na ano, kumbaga traditional na politics ang nasa isip ho mga kababayan, Traditional politics yung kumbaga para ho sa akin, 'no, etong tinuran o sinabi ni Bato de la Rosa dito mga kababayan, yung tipo bang, kailangan away-away tayo lagi, 'no? Kung iba ang inyong, partido at tapos hindi tayo magkasundo, 'no? Kahit na matagal na 'yan, kahit na sa ikagaganda ng Pilipinas, kailangan magkaaway pa din kayo. Hindi pwede kayong magkabati-bati, ano? Kasi ang bago po ngayon mga kababayan, lalo na sa bagong Pilipinas, ha? Sabi ni Batang Pasaway, di nila kaya ang Marcos. Totoo yan. Ma'am Maritel T, shout out po sa inyo. Kasi ho, mga kababayan, parang ang gusto ng palabasan dito ni Bato de la Rosa, natatakbo sa susunod na eleksyon, 2025. Di natin alam kung papalarin o sila yung mga makabagong inidoro, mga bossing. Ayan, no? Ayan, sabi ho ni Bato de la Rosa, mga kababayan, kala ko ba kalaban ng yellow ang mga Marcos? Alam nyo na ho yung tinutukoy dyan, mga bossing. Ano po? Alam nyo na po yung tinutukoy dyan, mga kababayan. Dahil ho matagal ng merong kumbaga hindi ho pagkakaintindihan yung mga kakamping o yung mga dilawan, mga bossing, at ang mga Marcos ho, mga kababayan. Kaya lang ho, ang nakaka-proud ho, ang nakakagalak ho dito, mga bossing, yung bagong politika po, mga kababayan, kasama ng bagong Pilipinas ho, mga bossing. Ano? Umpisa pa lang ho, mga kababayan, kasama sila dyan, kasama sila BP Sara. No? Umpisa pa lang po, ang ipinanawagan, ang ipinush, ang itinulak ho ng administrasyon magkaisa. Magkaisa, unity. Nangyayari ho ngayon yan, mga bossing. Nangyayari ho yan, mga kababayan. Ang mga pink kakamping, mga tinatawag natin dating dilawan ho, mga kababayan. Ayan, sila po talaga yung tinuturing natin na tunay na opposition ho. Tunay na opposition ho, mga kababayan. Bakit, mga bossing? No? Meron tayo ngayon dalawang paksyon. Nagkaroon ng dalawang paksyon, Isa ho, tunay na opposition sa ngalan ho ng mga kakamping. No? Paano ho natin nasabing tunay na opposition yung mga yan? Kasi ho, eto yung mga opposition na ang layunin din po gumanda at mapaunlad ang ating bayan, mga boss. No? Nag-o-oppose sila o hindi sila umaagree doon sa mga pagkakataon na hindi okay sa kanila kung paano i-handle o kung paano patakbuhin ng ating gobyerno. Pero ho, mga kababayan, kapag okay sa kanila kung ano yung tumatakbo, umiiral, nangyayari, kung ano po yung desisyon ng Pangulo, pag okay sa kanila yon, lalo ho yan, pagtindig ho sa West Philippine Sea, mga kababayan, sumusuporta ho sila. No? So, kaya sabi nga natin ang bagong politika, ang bagong Pilipinas, so hindi na uso yung pagkalabang ka namin, kalabang ka namin. Ngayon ho, mga kababayan, pag okay ang administrasyon, let's go. Unite tayo, magkaisa tayo. Which is yan po yung hinahangaan natin, mga kababayan, sa mga kakamping po. Hindi na uso yung pagkalaban kahit na okay yung ginagawa ng Pangulo. Gusto nyong pabagsakin? Di ho ba, mga bossing? Kasi ho, nananaig ho doon sa kampo nila diyan, mga kababayan, yung kalaban natin yan, huwag nyong pakialaman yan, hayaan nyo sila dyan, no? Ganun sa kanila So ngayon, nagtatanong ang ating senador na matalino, bakit sila ngayon nagsama-sama na para gaybain ang Duterte? Hindi ho. Umpisa ho yan, mga kababayan. No? Nag-umpisa ho yan nung nakitaan ng katapangan ng mga kakamping si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtindig ho sa West Philippine Sea.
Hindi ho para gibain ang mga Duterte. Ano? Doon ho nag-umpisa yan, mga boss. Oh, very clear ang motibo daw po. Ha? Saan? Kaya humahanga, kaya sumasaludo, no? Yung mga kakamping dahil ho sa pagtindig ng ating Pangulo sa West Philippine Sea, hindi po yung sinasabi ni Bato de la Rosa na para sirain daw po ang mga Duterte. Ang sumisira ho sa kanila, yung mautog nila. Yung paulit-ulit ho nilang pagmamautog, mga kababayan, yun ang sumisira ho sa kanila. Ano po? Biruin mo, kada linggo, nandiyan ka, sisigaw ka, bangag ang Pangulo. Hinahanapan natin ng ebidensya, wala silang maipakita. Hinahanapan ho natin, sige, akin na, nasan na yung sinasabi ninyong video? O yung video na ipinakita ho nila, mga bossing, 2 taon ho, pinag-antay tayo, tapos wala hong kakwenta-kwenta. Mga kababayan, di ho ba? O doon ho, yung mga pamamaraan nila na mga ganon, nahahalata po ng taong bayan, paninira ho. Kaya syempre, sino ho ba ang hindi tatabangan sa mga ganyang estilo? Tapos ngayon, ibibintang ho nila sa ating Pangulong Marcos, no? Sa gobyerno ng Pilipinas, na sinisiraan daw ho sila. Sila ho, sa kanila ho, nag-uumpisa yung mga paninira. O, tuloy natin ha. Sabi ni Paulo Saison, grabe, gising ka pa dyan, Paulo Saison, alas 11:40 na dyan sa Cayman na. Strike everywhere, bro. Nasa GCM ka na. Wala, nandito pa din, ayan, tingnan mo, nasa New York pa din tayo. Kaibigan ho natin yan, si Paulo Saison, mga kababayan. Ayan, taga Cayman Island. Shoutout sa iyo, brother. Sabi pa dito, sisirain ng Duterte para wala na silang kalaban pagdating sa 2028 election. Naku po. Nangangamba si Bato de la Rosa sa kanyang pagtakbo bilang re-election sa Senado. Re-electionist sa Senado, mga kababayan. Kaya siguro ang pahayag niya, naku, sinisira ang kampo ni Duterte para wala silang kalaban. Sabi, yun ang lalabas na klaro na hindi tayo magpa-cute-cute dito. Baka cute naman ho si Bato de la Rosa. Baka cute naman ho si Senator Bato. Walang nagpapa-cute dito. No? Lingid, alam ho ng sambayanang Pilipino kung ano ang dahilan, bakit nag-unite po, bakit nagkakaisa ho ang mga kakamping at ang mga supporter ng gobyerno at ang supporter po ng Pangulong Marcos o tinatawag na loyalist. Ano pa ba? Ano pa ba ang iba pang dahilan? Ang gulo mo, Bato de la Rosa. Ano ba kasi ang dahilan nyo? Bakit kayo naninira dyan? Diba? Sila ho ang patuloy na sumisira ho, mga kababayan, sa administrasyon. Sila yung kung ano-ano, yung mga pinaggagawa, kagaya na ho ng pinaggagawa ni Bato de la Rosa, doon sa Senado. Di ho ba? Yung mga pilit na paghihiring, pideyalik, di ho ba? Diyan ho lalo silang nalulubog at diyan ho lalo silang inaayawan ng taong bayan. Nagtataka ka dito sa mga tao na ito kay Bato de la Rosa. Sila lang ho yata, Sila lang ho yata yung kampo nila sa Pilipinas. Ang ayaw ng unity ngayon. So sa madaling salita ho, mga kababayan, yung pakiki-unity nila dati, isang kaplastikan lang ho.